Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa 5 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. At ang oras yan mga kabrigada initid sa atin ng ating, of course, walang iba, ng ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Ay, type ko yan. Yan. Walang iba mga kabrigada, lalo-lalo na nga ngayong may kalamigan ng panahon. Yan. May ganun? Yan lagi ang inaabangan ng mga mag-asawa, di ba? Aminin ninyo! Totoo naman talaga yan. Oo. Yan po ang inaabangan. Kasi pag mainit, pangit naman. Pag mainit, init kahit may electric fan. May ganun? Unless the aircon kayo sa bahay ninyo, di sana all. Diba? Pero kapag ganito mga kabrigadang lumamig ang panahon, kaya nga diba sabi nila, marami daw ang nabubuo ng mga bata kapag bare months, pumasok ang bare months. Ibig sabihin, tag-ulan na yan, malamig. May ganun? Kaya marami sa mga mag-asawa ngayon mga kabrigada ang ginagrab yung pagkakataon na yan. At sana, dahil ginagrab nyo na yung chance na yan mga kabrigada, sana hindi tayo pumalya pagdating po mga kabrigada sa performance, di ba? Tama! Dapat may stamina, dapat may energy. Oo. Dapat kaya po mga kabrigadang isatisfy ang isa't isa. Tama! Yan. Type ko yan. Narayan mga kabrigada ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. And of course, sama na din natin mga kabrigada ang ating Drive Max Coffee para naman po kay Mrs. Yan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan. Siyempre, available yan mga kabrigada sa South Star Drug, sa Mercury Drug Stores, sa The Generics Pharmacy, sa Generica, pati na din po sa Carl Andre Drug Store. Tama! Aha. Available din po yan online sa pamamagitan po yan ng Shopee, ng Lazada, ng Brigada Shop at ng TikTok Shop. Tama! Yan. Meron na sila mga kabrigada. Hanapin nyo lamang ang Brigada Distributions Incorporated. Yan. Sige. Kabrigada ngayong umaga, sabi ko na kanina sa ating unang stretch ng ating Tira Brigada mga kabrigada, pag-uusapan natin ang tungkol sa Local Government Code. And with that, syempre hindi pwede ako lang magtatakal nito. Kailangan mga kabrigada, meron tayong mga focal person para dyan. At ngayong umaga, kasama natin mga kabrigada mula sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, sina Attorney Ferdinand Alan Alda at si Attorney Joel Atienza. Magandang umaga po mga sir. Good morning, Brigada Mel, at sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Yan. Attorney Joel. Magandang umaga po muli sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa. Magandang umaga, Brigada Mel. Good At sa inyo morning pong po. lahat, magandang umaga. Good morning po. Parang na-miss ko yung tandem ninyo. Kulang pa po kami ng isa. Hindi na ko kompleto. Kompleto. Sige po. Mga kabrigada, ngayon pag-uusapan natin. Simulan na natin para hindi na tayo magtagal pa. Kasi pag sinimulan natin yung talakayan, nararamdaman natin, ay, patapos na pala ulit kami. Diba? Ang bilis lang ng oras. And with that, simulan natin mga kabrigada. Mga sir, ito po, ano po ba itong Local Government Code at bakit po siya mahalaga sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino? Dahil bagong balik si Attorney Joel. Si Attorney Joel daw po muna. Yan. Ito pong Local Government Code. Ito po yung batas na kung matatandaan po ng mga nakakaedad sa atin, ito po yung batas na inakda ni Senator Aquilino Pimentel, yung tatay po ni Senator Coco. Kaya po siya ang tinaguri ang father of local government. Ito po ay naging isang ganap na batas noong January 1, 1992. Ito po ay napakahalaga sapagkat sa bisa po ng Local Government Code ay nagkaroon po ng mas malawak na kapangyarihan ang ating mga
lalawigan, atin pong mga city at mga munisipyo, kasama na rin po ang ating mga barangay. Nagkaroon po sila ng mas malaking papel sa pagpapatakbo po ng ating gobyerno, lalo na po dito sa lokal na pamahalaan. Oo. Ito pong local government code, para sa mga kaalaman muna ng ating mga tagapakinig, napakalaki niya po kasing batas. So, ang ginawa po muna natin, chinap-chap natin. Yan. Dito muna po tayo mga kabrigada. Pag-uusapan po muna pala natin yung general provisions at yung mga kapangyarihan po muna na ibinibigay ng batas na ito sa ating mga LGUs. So, yun. Oo. January 1, 1992. At si dating senador na Aquilino Pimentel ang gumawa. So, with that po, ano po yung layunin nito? Ng pagbibigay, lalong-lalo na kasi sinabi niyo po, Attorney Joel, kanina na binibigyan nito yung ating mga LGUs, lokal na pamahalaan, ng mas malaking kapangyarihan. So, ano po ba yung layunin ng pagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa ating mga LGUs? Ang konsepto po ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga local government units ay nakapaloob po doon sa term na devolution. Yun po yung pagbibigay ng, di po ba, na meron tayong national government. Yes po, opo. Ang gusto nila, yung kapangyarihan ng national government ay maibaba sa ating mga komunidad para po mas madali ang pagbibigay ng serbisyo at mga kung anong pangangailangan natin lahat ng Pilipino. So, binibigyan po ng kapangyarihan ang probinsya, ang munisipyo at ang mga barangay na pangalagaan ang ating mga tao at pinagpapalagay po ng batas na ang mga opisyales ng mga local government units ang mas nakakaalam ng pangangailangan ng mga tao nasa pangangalagaan nila. So, ibig sabihin po ba nito, kasi noon, siguro before itong maipasa yung batas, parang ang nangyayari po ay centralized lagi, papunta lagi sa national government. Oo, even the simplest na mga hinaing. Oo, ng mga tao. So, kaya siguro ginawa nila ng ganito, nilagyan nila ng hierarchy. Oo, hanggang sa mga barangay. So, ito po, ano po ba yung pagkakaiba ng kapangyarihan? Kasi, may binigyan sila ng kapangyarihan, yung mga LGUs natin. Pero may pagkakaiba pala, pagdating po sa kapangyarihan ng barangay, ng munisipyo, iba pa yung lungsod, at yung lalawigan. Ano po yung pagkakaiba-iba ng kapangyarihan po nila? Well, iba-iba po kasi ang kapangyarihan ng mga local government units natin. May prinsipyo po sa under the local government code na ang isang kapangyarihan kapag naibigay na sa isang local government unit, hindi na pwedeng kapangyarihan ng local government unit na yon. Pero meron din namang mga kapangyarihan silang pare-pareho. Okay. Halimbawa po, taxing power. Lahat po sila pwedeng gumawa ng tax rules para po sa kanilang for revenue. Okay. Pero ang tax rules nila depende kung anong subject matter. So pwedeng ito lang para sa probinsya lang pwedeng gumawa ng tax power na yan. Pwede po yung city lang ang mayroong kapangyarihan ng tax power na yan. Pwede po ang munisipyo. So, doon po nagkakaiba. Okay. Lahat po yan ay meron pong police power. Pero may limitations po kung anong klaseng police power po meron sila. So, yun po mga kaibahan. So, okay. So, kaya pala minsan, attorney, napapansin ko na minsan, ang halimbawa, sa barangay na lang, sa isang barangay, may ini-implement na ganito na sabihin na natin na pagdating, halimbawa, pagdating sa pag-iigpit ng pagkakaroon ng mga sari-sari store, ito ay hihingi kailangan ng permit sa barangay. Pero may iba na hindi, walang ganoon. Oo. So, pwedeng mag-implement ang isang barangay sa kanyang nasasakupan na kung ano yung nararapat. Pero dapat, di ba, dapat ito ay dumadaan, mga kabrigada, sa tamang proseso. May proseso pa po yan. Mamaya, pag-uusapan natin sa mga susunod na araw, okay? Pero doon muna tayo sa general. So, with that, ano po yung mga pangunahing serbisyo na obligadong ibigay ng mga LGU sa kanila pong mga nasasakupan? Brigada Mel, gaya po na sinabi ni Attorney Alan, meron pong kapangyarihan ang bawat LGU
na magpataw ng mga kanya-kanyang fees or regulatory fees at maningil ng buwis kagaya po ng real property tax. Ito po ay kinokolekta ng bawat LGU na kanyang nasasakupan para po makapag-deliver ng mga serbisyo sa jurisdiction niya. At ang isa sa mga pangunahin dito ay di ang pangangalaga sa mga mamamayan na kanyang nasasakupan. At kagaya po dito sa atin sa lungsod ng Batangas ay madami po ang saklaw ng isang syudad sa pangangalaga ng kanyang mga nasasakupan. Naririyan po ang peace and order. Kailangan ay sa buong lungsod ay maayos ang peace and order. At yung pong mga pagawaing bayan na kagaya po ngayon, tag-ulan. Siyempre, kailangan po ay maayos ang mga infrastruktura at ang mga daluyan ng mga tubig para hindi naman po binabaha. At yan po ay isa lamang sa mga pangunahing kailangan tugunan ng bawat LGU sa kanyang nasasakupan. Pero ito, attorney, lilinawin ko lang, ito po ba ay sakop na talaga ng lungsod o ng munisipyo? Pwede ba itong masakop din ng mga nasa barangay level? Opo. Pwede po. Oo. Pwede po. Kaya po ang barangay ay meron din po, nagkakaroon din po ng kanyang budget kasi meron po mga pagawain na pambarangay. Okay. At meron din po mga tanod para panatilihin po ang mga kapayapaan sa barangay. Kumbaga, attorney, kung sa city, meron tayong mga pulis. Oo, Opo, pero ang yan. pulis po, syempre, under po yan ng national. Oo. Pero under the control and supervision ng LGU. LGU. Oo. Tandaan po natin, Brigada Mel, ang gusto nga po under the local government code ay maging self-reliant ang mga local government units. So binibigyan po siya ng leeway kung ano sa tingin niya ang mas nakakabuti para sa kanyang mga tao na nasa ilalim na kanilang pangangalaga. So kung halimbawa lahat ng pangangailangan ng munisipyo simula sa education, pangangalaga po sa mga kalsada, peace and order, pagbibigay po ng basic services, kuryente, tubig, nakakapaloob po yan sa kapangyarihan po ng isang local government unit. At base po sa local government code, meron po siyang isang general welfare clause na tinatawag. So, kaya nga po, binibigyan ng kapangyarihan ang isang local government unit sa kung anumang maisip niya maganda para sa or kung anong nakakaganda para sa kanyang kinasasakupan. Yun po. Yan ba yung section 16? Yeah, catch all provision po ng local government code. Ganun pala. Basta for the common good. Oo. Sa pakalahatan, mga kabrigada ng kanilang nasasakupan. Ganun pala. Sige. Oo. Yan po, mga kabrigada. Simula pa lang yan ang ating talakayan pagdating sa kapangyarihan po, mga kabrigada, ng ating mga LGUs. Ibibitin kong tanong, mga kabrigada, ha? So with that, yun yung paunahing serbisyo na obligadong ibigay po ng ating LGUs. Ngayon, ang ibibitin nating tanong, mga kabrigada, hanggang saan po ang kapangyarihan ng isang mayor, ng governor, at ng punong barangay, o yung ating mga kapitan. Yan po, mga kabrigada, ang ating ibibitin na tanong. Sa ngayon muna, ipapaalala ko lang ang lalong-lalo na sa ating mga punong barangay, sa ating mga mayor, mga alkalde po, mga kabrigada, and even, mga kabrigada, na governor. Kasi napaka-crucial ng kanilang role, lalong-lalo na sa kanilang mga nasasakupang lugar. Kasi syempre, kung anong mangyari sa kanilang lugar, kakibat yun, mga kabrigada, ay responsibilidad na kanilang bitbitin. Kaya napaka-importante, mga kabrigada, ang malusog na pangangatawan. Isang paalala po yan mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa alas 8:25 ng umaga at ang oras na yan ay inatid sa atin ng ating Yummy Vit. Oy, sa mga chikiting natin po na may edad na 3 years old hanggang 15 years old, nariyan ho mga kabrigada ang ating Yummy Vit Syrup. Makakatulong mga kabrigada para mapanatili pong malakas ang kanilang resistensya. Kahapon masarap, hanggang ngayon masarap maligo sa ulan. Make sure mga kabrigada na kapag pinayagan nyo mga kabrigada na maligo sa ulan ng inyong mga anak, dapat po mga kabrigada nakapag Yummy Vit yan. Para hindi po mga kabrigada after maligo sa ulan, nagbanlaw nga, tapos kinagabihan, nilagnat. Nako, mahirap po yung ganoon. O bilang isang nanay, bilang isang magulang, syempre nandoon lagi ang ating pag-aalala sa ating mga chikiting. Kaya dapat tayo din po mismo gumagawa ng paraan para masigurado natin na marusog ang kanilang pangangatawan. Kahit magtampisaw, kahit mabasa sila sa ulan mga kabrigada, hindi po sila basta-basta igugo po mga kabrigada sa banig ng karamdaman. Paalala po yan mula ho sa ating Yummy Vit Syrup. Of course mga kabrigada, ang laging kasangga ng ating mga bulinggit. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Kabrigada, dala-diretso tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan ng aking hinang na question kanina. Hanggang saan yung kapangyarihan o jurisdiction na din ng isang mayor, governor at yung ating mga punong barangay. Apo. Ang saklaw po na kapangyarihan ng bawat isa ay depende po sa jurisdiction ng kanilang nasasakupan. So, halimbawa, ang ating gobernador, ang kanya kong kapangyarihan, iabot lang ho kung saan ang boundary ng probinsya ng Batangas. Okay. So, mga mayors, ganun din po. Kaya mga mayors po natin ng munisipyo at saka ng mga cities o lungsod, ganun po ating mga barangay. Pag lampas na po ng boundary nila, hindi na po nila pwedeng patupad ang kahit anumang batas nila o ordinansa ng kanilang bayan dahil hanggang doon lang po ang jurisdiction nila. Pero attorney, ito may tanong lang ako. Pwede bang makialam? Pwede bang makialam ang munisipyo sa isang munisipyo? Ganon. Halimbawa, ako ay si Munisipyo 1. Oo. Nakialam ako doon sa isang munisipyo din. Paano po ang konsepto ng pakikialam? Siguro Malawak po yung pakikialam. Pero pagdating po sa halimbawa, sa larangan ng pamamalakad ng pamahalaan ng isang munisipyo o pagpapatupad ng isang ordinansa, hindi po pwedeng makialam. What? Gaya po ng sinabi ni Atty. Alan, hanggang doon lang sa boundary ng kanyang nasasakupan, ang pwedeng pakialaman ng isang mayor o ng isang munisipyo, hanggang doon lang po. Pero yung tumawid ka at lumiban ka para pakialman ang administrasyon ng isang ordinansa o pamamalakad ng kabilang munisipyo ay hindi po pwede. Oo, pwede siguro mag-comment, mag-opinion. Magbigay ng opinion, pero yung pakikialam na talaga na... mas maganda siguro, Brigada Mel, nag-uusap na lang yung dalawang punong bayan para mapag-usapan nila kung ano yung makakabuti. Halimbawa, Brigada Mel, meron akong naging karanasan, 10 creek lang ang pagitan ng dalawang munisipyo. Yung nagrereklamo na sa kabila, yung nirereklamo na sa kabila munisipyo. Kasi yung langaw na naggagaling o nagmumula dito sa kabila ay naapektuhan itong kabilang munisipyo. Parang mahirap naman pigilan ng langaw, attorney. Kaya nga. So naging nakipag-usap na lang para masolusyonan kasi yung langaw na naman yan na napipigilan. Kung paano dumami. So nag-usap na lang yung dalawang munisipyo sa pamamagitan ng kanilang dalawang punong bayan at ng kanilang mga department heads. Okay. So doon pwede na pero hindi pakialamanan, mag-uusap. Coordination kumbaga ang pwede. Pero meron, Brigada Mel, ma-explain din namin siguro yung power of administration naman na pwede mo i-supervise din in a way
ang isang local government unit. Opo. Halimbawa, ang konsepto ng review. Okay. So, ang mga ginagawa ng barangay, lalo ka ng mga ordinansa, pwedeng reviewin ng munisipyo o ng lungsod na nakakasakop sa kanya. So, yung mga munisipyo naman, saka mga cities natin, subject to review naman ng ating provincial government. So, in that way, na-check. Okay. Kaya pala, attorney, kapag nagpapasa ng isang ordinansa, ang isang barangay, kailangan nilang isumite yon sa munisipyo, sa municipal level. Opo. Yes. Tapos doon, 'di ba, sa sa legislative ng munisipyo, doon ina-approve. Oo, tinitingnan nila kung dapat ba talagang i-implement ito or dapat hindi. Ganoon, kini-question minsan sa sa plenaryo nila. Oo, kaya pala ganoon. So, iyon pala ay nakasaad talaga sa ating local government code. Sabi ko doon, di ba, Atty. Joel, yung administrative supervision din sa sa mga officials, di ba? Atty. Joel. Ang sinasabi ni Attorney Alan, ang isang lumabag o napatunayan lumabag may nagreklamo halimbawa sa barangay level, mga barangay officials, nakakapag-exercise ng quasi-judicial body ang Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod, na kung saan pwedeng dinggin ng ating Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod ang reklamo laban dito sa isang barangay official. Ganon din po ang sa level naman ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod ay meron din pong kapangyarihan ang Sangguniang Panlalawigan. Pagka may nagreklamo sa isang konsehal o vice mayor, pwede rin po mag-exercise bilang isang quasi-judicial body ang Sangguniang Panlalawigan para dinggin po yung reklamo. Okay. Laban dito Kasi sa mga... kadalasan, attorney, ang iniisip na lang ng karamihan sa atin ay pag may reklamo sa isang opisyal ng barangay o kaya munisipyo, DILG agad ang diretsyo. So pwede pala yun idulog sa halimbawa kung barangay doon sa munisipyo or sa munisipyo doon sa provincial. Pwede pala yun. Pwede po. Inaalaw po yan at nakalagay po yan sa ating local government code. Oy, now we know, mga kabrigada. Ito kanina, nabanggit na po natin kanina yung pagdating sa ordinansa. Ano po ba ito? Ano po ba yung pagkakaiba ng isang ordinansa sa isang executive order na tinatawag? Para sa kabatiran nating mga nakikinig, ang isang local government unit kasi pwede siya magpasa ng isang batas para sa kanila, at ang tawag dito ay isang ordinansa. Okay, so paano po tumatakbo? Kaya po meron tayong mga legislative body sa bawat local government unit natin. So kung sa barangay, ito po yung mga kagawad. Okay. Sa munisipyo, ito po yung ating mga konsehal. At pagdating po sa provincial level, ito po yung ating mga tinatawag na board members, yung ating tinatawag na local na bukal. Okay. So sila po nagpapasa ng ordinansa, at ang nagpapatupad po niyan yung bawat tagapangulo ng bawat local government unit, na sa barangay nga po ay ating barangay captain, sa mga munisipyo at cities po ay ating mayor, at sa probinsya po ay ang ating gobernador. Okay. So, magpapasa po ng batas ang konseho, at ang magpapatupad po ay ang executive. O yun nga po, mga leaders natin, na ang mayor, governor, ang mga barangay captains. So, ganun po ang sistema sa ating mga local government units. At palad po tayo kasi si Atty. Joel po ay may karanasan sa pagpapasa ng mga ordinansa. Kaya pwede to tayo kayong mapaliwanagan ni Atty. Joel. Atty. Joel. Isa po sa mga pagkakaiba, meron pong tinatakda ang local government code na pagdating sa ordinansa, halimbawa po sa barangay, hindi po pwedeng maggawa ng isang ordinansa ang isang barangay na kung saan ang fine ay lalagpas sa 1,000 piso. Okay. O ilang araw na pagkakakulong. Ganon din po ang munisipyo. Ang munisipyo naman po ay
pinagbabawala o may limitasyon hanggang 2,500 na fine sa ordinansa, sa paglabag sa ordinansa. At ang city ay hanggang 5,000 limit po ang inaalaw na limitasyon ng local government code sa ating mga ordinansa ng city. At hindi po lalampas sa 1 taong pagkakakulong. Kagaya po ulit ng binanggit ni Attorney Alan kanina, ang ordinansa ng barangay subject to review ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod. At ang ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod ay subject to review naman ng Sangguniang Panlalawigan. At nakasaad din po sa Local Government Code, hindi lamang po ordinansa ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod ang subject to review. Ganon din po ang mga executive orders na ginagawa ng ating mga local chief executives, ng mga mayor. Ito po ay subject for review din ng Sangguniang Panlalawigan upang hindi po magkaroon tayo ng mga ordinansa o executive orders na lumalagpas sa kanilang mga sa limitasyon na tinakda ng local government code o ng ating saligang batas. Okay. So, ganun pala yun. Yeah, that's the ordinansa and executive order. Isisingit ko lang, attorney, paano po yung resolution? Ano po yung treatment doon pag resolution? Bago ko sagutin yan, Brigada Mel, ang isa pa pong pagkakaiba ng executive order sa ordinansa, ang executive order po ay ang pwede lang gumawa niyan ay ang mga local chief executives. Kaya po yung executive order. Mayor at gobernador. Ang ordinansa po ay vested lamang sa legislative body, sa Sangguniang Barangay, Sangguniang Bayan o Lungsod at Sangguniang Panlalawigan. Pagka ang resolusyon po ay pinasa, yan po ay hindi naman subject for review. Ng mas mataas na kapulungan. Kasi ito po ay maaring isa pong resolusyon ay pag sa papapel lamang nung legislative body ng kanilang saloobin o sentimiento tungkol sa isang usapin. Okay. So, yung effect po ng tatlong ito, attorney, kasi dito sa tatlong ito, correct me if I'm wrong po ang ordinansa yung talagang halos permanent. Oo. At ito pong executive order, hanggang kailan po ba yung ang effect nito and even yung resolution? Duration po. Opo. Sa ordinansa po kasi hanggat hindi ito naaamyendahan o napapalitan na ibang ordinansa, meron pong permanency. Okay. Ang executive order po kalimitan ay nawawalan po yun ng bisa kapag ang mismong executive ay napalitan kasi mag-iiba na po siya ng nature po ng pagpapatupad. So maaari pong nagagawan po yun ng panibago. Depende po sa kung anong nanaisin ng isang punong ehekutibo. Okay po. So, ito po, maaari po bang gumawa ang isang LGU ng ordinansa na mas mahigpit kesa po sa ating existing na national law? Pwede ba yun? Yan po ang napakalaking no. Yun. No? Gagaya nga po na sinabi ko kanina, bawat LGU meron kanya lamang limitasyon. At pagka ang isang local government code ay gumawa ng mas mataas ang penalty o fine o sumalungat dun sa isang national law, kaya nga po yan ay nagiging subject for review para hindi po tayo magkamali ng pagpapasa ng mga ordinansa, ay dahil yan po yung gustong iwasan na hindi po sumalungat o maging mas mataas yung penalty kaysa itinatagda ng isang national law or Republic Act. Naisip ko lang, may death penalty sa barangay, no? Pero sa national law, wala. Parang iba naman yata yun, mga kabrigada, di ba? So, yung Brigada Mel, yung konsepto kasi ng local government code, sabi nga ang bawat local government unit, pwede siyang gumawa kahit anumang
ordinansa maiisip niya. Basta ito hindi salungat o taliwas sa kung anong batas na meron tayo sa nasyonal. Yun. Malinaw po yun mga kabrigada, ha? Yun ang sinasabi ho natin mga kabrigada na kumbaga may mga hangganan. Yan. Even mga kabrigada sa paggawa ng mga batas sa ating kung sabi nga ni Kim Chiu, kung ang batas lang naman ay bawal lumabas, pwede naman yun, di ba? Pero kapag death penalty na, tapos sa level ng barangay, nagpasa ng ay ibang usapan yon mga kabrigada. Pero mas maimportante mga kabrigada, ang batas pagdating po sa ating kalusugan. Yon ang pinaka-importante sa lahat. So, di ba, sabi, kung anong iyong itinanim, siya iyong aanihin. Kaya dapat ngayon pa lamang po mga kabrigada, itanim na ang magandang kalusugan, nang sa ganun ay umani tayo ng magandang pangangatawan mga kabrigada. Isang paalala mula sa ating Power Cell Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:44 ng umaga at ang oras na yan ay itid sa atin mga kabrigada ng ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan. Para po mga kabrigada sa ating mga teenager na anak, may edad mga kabrigada na 15 hanggang 21 anyos mga kabrigada. Malaking tulong po yan para po mapalakas ang kanilang resistensya sa mga pagkakataon po mga kabrigada na kailangan po nila, lalong-lalo na ng tawag dyan, ng suporta. Yan. Lalong-lalo na po ngayon, no, ang ating mga teenager po na mga kabataan po ngayon ay talagang hindi po ganoon kalalakas yung kanilang resistensya. Madaling magkasakit. Konting ulan, konting lamig-lamig. Minsan po mga kabrigada, kahit yung init baga ng panahon, grabe. Madali po sila mga kabrigadang tamaan ng mga sakit at karamdaman. Malaking tulong po sa kanila ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Available po yan sa mga tersadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Diretso tayo mga kabrigada dahil konti na lang, isang stretch na lang pagkatapos nito, tapos na naman agad tayo. Ganun kabilis mga kabrigada ang ating segment. Sige, di ba sabi ko sa inyo, kapag sinimulan, madaling natatapos. Kaya po, ito na po yung ating katanungan mga kabrigada. Kanina, attorney, sinasabi ninyo na kapag mas mataas o kaya naman po mga kabrigada ay salungat sa existing nating batas or sa ating saligang batas, yung ini-implement doon po sa halimbawa, sabihin na natin na barangay or municipal level, ito po ay kung makita na sa isang review na hindi dapat na implement ito or wala or isang paglabag sa saligang batas ang implementasyon nito, ano po ang nangyayari kadalasan doon sa isang ordinansa kapag ganoon po? Well, ang mangyayari po doon, minsan sa kalahatan, ang ordinansa po kapag siya italiwas sa isang national law or sa ating constitution, ito pinawawalan ng bisa. Okay. So, yun po. Maliban na lamang po kung sa loob po ng ordinansa ay may mga probisyon na hindi naman taliwas. Hindi yung kabuuan po ng ordinansa, hindi taliwas, kumbaga. So halimbawa po, ang ordinansa po ay ang mali lang ay lumampas po sa tinakdang pwedeng parusa. So yung parusa po nagiging nawawala, pero yung kabuuan po ng ordinansa maaari pong okay pa siya. Pwede ba ulit ito, attorney, na i-amend sabihin na natin ng konseho ng barangay, i-amend na lang po muna namin yung parusa, tapos iso-submit ulit. Pwede bang ganoon? Opo. Yun po ay lahat po naman po kasi ng amendment sa isang ordinansa. Dadaan din po ulit yan sa proseso kung paano po ginawa yung ordinansang yun. At kasama po doon yung review. Okay. Yun, okay, malinaw po iyon. So pagdating po dito sa mga buwis at bayarin, ano po ba yung mga buwis at bayarin? Kanina sinabi natin na 1,000, 2,500, 5K. So with that, may iba pa po ba na nakapaloob sa ating local government unit pagdating po doon sa mga buwis at mga bayarin na maaring ipataw ng isa pong LGU? Brigada Mel, lilinawin ko lang. Opo. Yung pong sinabi ko kaninang 1,000, 2,500 at saka 5,000.
yan po ay hindi buwis ha. Oo. Yan po yung mga penalty, Penalty, na, fine. na pwedeng ipataw sa isang ordinansa ng isang LGU. Ang LGU po ay ang isa pong LGU pwede pong magkaroon ng revenue sourcing na kanya. Pwede pong magkaroon ng mag-levy ng tax o fees or regulatory fees, kagaya po ng paniningil ng real property tax o yung mga business tax. Meron pong kapangyarihan ng bawat LGU niyan na tinatakda. Meron po kasi ang bawat munisipyo at bawat city, ganun din po ang mga lalawigan ng tax code. Meron po silang alituntunin kung saan sila pwedeng sumingil ng mga taxes at fees para naman po matugunan yung mga gastusin sa mga bayan, mga city at mga probinsya na kanilang nasasakupan. At kagaya po ng provincial government, sila lamang po sa lahat ng LGU ang may kapangyarihan na magpataw ng fee doon po sa mga babiyahe sa mga quarry sites natin. Okay. O yung permit to transport, meron pong kaukulang fees na dapat bayaran. At ang pwede lamang po magpataw nun ay ang panlalawigan. Okay. Brigadier Mel, naka-enumerate po kasi sa local government code yung particular na taxes pwedeng pwedeng kolektahin ng isang particular local government unit. Halimbawa, sabi nga ni Atty. Joel kanina, sa province po, ang probinsya may karapatan na sumingil with regards to real property ownership. So yung transfer, tsaka po real property taxes. Siya lang po yung pwedeng sumingil ng business tax on printing and publication of books. Sila po pwede ng franchise taxes on business operating within the province. Franchise po hindi po business permit. Iba yun. Opo. Tsaka tax on sand, gravel, and quarry, tsaka professional tax. Okay. Sa cities naman po, sila lang ang pwede kumuha ng mga sa business permits. Although hindi siya tax, it's more of a regulatory fee. Tapos po ay yung hindi po nasisingil ng province, pwede niyang singilin. Okay, so basta hindi po sa enumeration. Tapos po ang barangay, pwede naman po siyang sumingil ng tax on stores or retailers with gross sales of 50,000 or less or 30,000 or less pag sa municipalities, tsaka mga service fees for services rendered ng mga empleyado. So magkakaiba po ang particular taxes na pwedeng kukunin o singilin ng ating po mga local government units. At kung ano lang po ang ibinigay na kapangyarihan ng local government units na pwede nilang singilin, yun lang po ang pwede nilang gawing ordinansa ng paniningil. Oo. May tanong po, attorney, may hangganan ba? Kung hanggang kailan o hanggang saan, may limit ba yung yung halimbawa paglalagay nila ng buwis? Oo. Kailangan ba na may certain amount lang na hangganan yon, or it depends upon sa kita na talaga nung isang sabihin na natin na business or sa halaga ng property na meron ng isang residente? Kalimitan po, Brigada Mel, halimbawa yung mga real property tax, yan po ay walang taon-taon na binabayaran. Hindi po pwede na mag-absent o magliban ka ng pagbabayad. Pwede naman, kaya nga lang magkakaroon po ng penalty. At yan po ay kalimitan ay nakalagay sa ating batas na pagka nakalipas ang ilang taon at hindi mo nababayaran ang kaukulang real property tax, pwede pong hatakin ng gobyerno yan, yung pag-aari ninyo. Yan pong mga real property na hindi nyo binabayaran yung amilyar na tinatawag natin. Yun naman pong business tax, yan po ay taon-taon din. Maliban lamang po doon sa transfer tax na sinasabi ni Attorney Alan kanina,
yan po naman ay pagka nagkaroon binabayaran lamang natin pag nagkaroon ng paglilipat ng ari-arian o pag may-ari nung nasabing lupa o bahay. Okay po. Kung sinasabi mo, Brigada, may limit sa amount na pwedeng singilin, kasi syempre ang nagtatadhana ng amount yan ay nakapaloob sa ordinansa. Yan naman po ang ating mga ordinansa bago po na ipasa, yan po ay dumadaan sa kaukulang public hearing. At nilalatag po diyan kung bakit imabot po sa rate na yon, kung magkano. So kaya po, tapos kapag ito po ay napagkasunduan, ito po ay papasang ordinansa. With regards po sa increases, may limitasyon din pong inilalagay ang batas natin kung gaano ka-limit lamang pwedeng mag-increase at kung ilang percentage ng increase. Meron po yung limitations din po na nakasaad po sa batas. Yun, malinaw po 'yun kasi baka minsan kasi may mga residente na nagrereklamo, bakit sa ganitong bayan, sa ganitong lungsod ang taas ng business tax, pero pagdating doon sa amin ay hindi naman ganoon, 'di ba? So yun ang mga kabrigada yung pagkakaiba. It depends upon doon po sa ito na lang mas madali. Dapat aware kayo doon sa ini-implement po ng mga ordinansa sa inyong lugar. Kasi unang-una, minsan kasi hindi ganun ka-aware yung ating mga residente. Na minsan nagpapatawag na pala ng public hearing, minsan walang nadating at wala pong mga kabrigada, or minsan may nadating pero hindi sila minsan hindi din nila alam kung anong tatalakayin, 'di ba? So nandoon lang, pipirma lang ng attendance. So dapat aware tayo sa mga ganoon, mga kabrigada. Nang sa ganon ay pagdating ng araw, hindi tayo magrereklamo at magke-question na bakit ganito, bakit ang taas ng babayadan ko? Yung pala, may public hearing na ginawa bago na ipasa yung isang ordinansa. Opo. Sige. Pagdating naman po, attorney, dito sa napapanahon, sa kapangyarihan po ng LGU sa panahon po ng bagyo, mga baha, lindol at iba pa pong sakuna. So ano po ba yung kapangyarihan na nasa kanila? Ang isa pong local government unit ay binibigyan ng ating pong batas na pagka nagkaroon po ng sakuna sa kanilang nasasakupan, kagaya po ng malakas na bagyo o matinding baha, lindol, pwede po ang isang LGU ay mag-declare ng state of calamity. Okay. Bakit po kailangan mag-declare ng state of calamity pagka nakaranas po ng sakuna ang isang bayan o isang lalawigan? Sapagkat meron pong pondo na sadyang nakalaan na taon-taon ay binabudget ng isang local government unit, at ito ay pwede lamang magamit kapag merong isang deklarasyon ng state of calamity. Pero portion of that, base po doon sa pagkakapasa ng itong disaster risk reduction, portion of that, kahit wala pa pong kalamidad na dumadating, pwede na pong gastusin ng isang LGU para po sa paghahanda kung sakaling dumating yung mga sakuna. So mas maganda na po yung sabihin natin na meron tayo kahit di natin gamitin, kaysa pag dumating wala naman tayong magagamit. So isa po yan sa mga kapangyarihan ng isang LGU, yung pagdideklara ng state of calamity. Kung uulit ko din, Brigada, bawat local government unit ay mayroong DRRMO, Disaster Risk Reduction Management Office. Meron sa barangay level, meron po sa munisipyo, meron sa provincial level. At ito po mga ito nag-a-assess kung magde-declare ng state of calamity. Okay? Tapos, ang recommendation po nila sa pamunuan po ng local government unit ay yun po ang pakikinggan ng executive para po makapag-declare ka po ng state of calamity. Para po magamit agad yung reserve funds na para po for use pagka meron pong mga kalamidad. Kapag ganito po ba na nag-declare ng state of calamity,
inuubos po ba talaga yung calamity fund? Kasi kadalasan, di ba, ito, kadalasan po kasi kapag nagdeklara ng state of calamity ang isang LGU, ang kadalasan na reaksyon ng mga mamamayan ay kasi dahil yan sa pondo, uubusin na naman nila yung pondo. Yun agad ang pumapasok sa kanilang isip. So, tama po ba yung ganoong pagtingin ng ating mga ng ating mga constituents pagdating sa ganoong aspeto? Huwag po sana nating isipin na kaya lang gumagastos is para ubusin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, meron po naman sadyang nakalaan na portion ng budget na nakareserba para po sa mga pagkakataon na dinadaanan tayo ng kalamidad. Hindi po nagagalaw yung sadyang mga budget para po sa mga gastusin ng pamahalaan o local government unit dahil meron nga pong nakabukod na budget para sa kalamidad at kalimitan po lalo na po dito sa ating bansa na malimit daanan ng mga bagyo o lindol. Kita nyo naman, sunod-sunod po yung lindol na nararanasan. Kaya kalimitan, depende po yan, nakadepende yan kung uubusin o hindi, kung gaano kagrabe yung kalamidad na tumama sa ating lugar. Yun. Kagaya po nung tumama sa Mindanao, doon po sa Jensan, isa sa mga pinakamalakas na lindol na dumaan. So maaari pong mas malaki pa yung naging pinsala kaysa doon sa nakalaang budget ng lugar na yun. At madami rin pong mga kababayan natin na nawala ng mga ari-arian at buhay. So hindi po kayang tumbasan ng anumang halaga yung pagkawala. So, yun. Oo, mga kabrigada, ha? At saka yung deklarasyon naman po ng state of calamity yan naman po ay hindi naman tumingala lang yung executive, ha? Tapos, ay, sige, magdedeklara ako ng state of calamity. May basihan naman po yan, mga kabrigada. Kasi minsan, ganun ang idea nila. Ayun, deklara na naman sila ng pondo Tama po agad yun, ng tama po iniisip, yun, diba? Brigada Mel. Oo. So, that's the may mga prosesong ginagawa, mga kabrigada, sa mga ganyang simpleng deklarasyon sa paningin ninyo, pero yung proseso pong pinagdadaanan niyan ay madami pong proseso. Minsan kine-question pa nga yan, 'di ba, sa konseho. Oo, bakit magdedeklara, 'di ba? So madugo-dugo din po mga kabrigada ang pinagdadaanan niyan bago po yan i-release sa publiko na ito, magdedeklara kami ng state of calamity. Yan. And with that, mga kabrigada, ha? Ipapaalala lang muna natin. Huwag na nating hayaan pa na magdeklara pa tayo ng state of calamity sa ating mga sarili. 'Di ba? 'Di ba? Yung dinala ka na sa ospital, state of calamity na ako, 'di ba? Ganoon. Huwag nang hayaan 'yun, mga kabrigada. Kaya nga po, naririyan po, mga kabrigada, ang ating Power Cells Herbal Capsule. Yan, lagi pong nandiyan para po suportahan na yung ating katawan para po mapalakas ang ating resistensya. Nang sa ganon, hindi na po tayo, mga kabrigada, igupo pa ng mga kalamidad. Katulad po yan, mga kabrigada, ng mga karamdaman na maaari pong tumama sa ating katawan. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating legal na usapan, mga kabrigada, 8 minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga at ang oras na yan, mga kabrigada, ang oras na yan, mga kabrigada, hatid sa atin ng ating guard C plus nag-black out. Yan. Kabrigada, ang ating guard C, mayaman sa vitamin C na nakakatulong po, mga kabrigada, sa collagen production ng ating balat. Plus, nakakapagpalakas din po yan ng ating resistensya. Yan. At may zinc din po yan pang palakas ng ating depensa. Diba? Ang dami. Yan. Kaya naman po yung ating guard C, nako, mura lang yan. 8 pesos ang isang kapsula. Yan, ang ating guard C plus with zinc, mga kabrigada. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasa na matatagpuan sa inyong mga lugar. Oy, lalong-lalo na ho sa Carl Andre Drugstore at dito po sa Batangas City, sa Nias Pharmacy at sa Cantos Vidal. Diyan po yan sa may Balagtas. Naririyan ang ating guard C plus with zinc. Always protektado ang kalusugan. Sige, dire-diretso na tayo. Huling yugto, mga kabrigada, ng ating legal na usapan. Kanina, pinag-usapan po
natin ang kapangyarihan ng LGU, which is to declare, mga kabrigada, the state of calamity. Ngayon, ito, napaka-timely. Oo. Maaari po bang magdeklara ang isang mayor ng suspension ng klase o trabaho at hanggang saan po yung kanyang kapangyarihan sa ganitong usapin? Parang yan po ang iniintay lagi na ating mga Opo. tagapakinig. Actually, yung akin nga mga anak laging bantay-bantayan. actually nga kami, attorney, kahapon pa lang nakipag-away na kami sa aming Facebook page. At sabi sa amin, Brigada, ideklara nyo naman ang bayan ng ganito. Sabi ko, oy, hindi naman po kami ang magdedeklara niyan. Kami lang po ay nagbibigay ng awareness sa inyo na deklarado na yung na walang pasok, pero hindi kami ang magde-declare. Aba, pero ito, mga alkalde po. So, meron po silang kapangyarihan para magdeklara or magsuspend ng pasok. Pagdating po diyan sa kapangyarihan ng isang punong ehekutibo, pwede po silang mag-suspend ng klase, depende po kung elementary, high school or college, at gano'n na din po sa mga trabaho. Depende po sa lagay ng panahon. Sapagkat may mga lugar po na bahain, at gano'n din po ang limitasyon kung gaano kahaba ang pwedeng suspension. Yan po ay nakadepende sa discretion ng mayor. At maaari pong sa palagay ng mayor natin ay kinabukasan ay malakas ang tatama na bagyo sa kanyang lugar. Sa gabi pa lang, bago dumaan yung bagyo, ay pwede na po siya magdeklara ng suspension. Katulad ditong nakaraan, di ba, yung ating panlalawigan, nagsabi na sila na nasa diskresyon na ng mga munisipyo, ng mga lungsod, kung sila na magdedeklara ng klase sa kanilang mga lugar. Tama po yun, dahil may mga lugar nga po, gaya na sinabi ko, mas bahain kaysa dun sa isang munisipyo. O kung sa palagay po ng ating punong bayan o punong lungsod, ay malaki ang magiging epekto ng pag-ulan sa kanyang nasasakupan. Pwede po ang mayor on his or her discretion na magsuspende ng klase. Kaya sana sa ating mga tagapakinig, huwag niyong i-compare kung bakit yung bayang yun may pasok kami. Wala. Baliktad, di ba? Kasi nga po, depende, case-to-case basis, at yan din naman po ay depende rin sa recommendation po ng mga tauhan po ng ating mga local government units na nangangalaga po sa kapakanan ng bawat isa. Minsan kasi gusto nila na ayaw na lang pumasok Di ba? Minsan nakikipag-away, na alala ko sa page namin, may nag-comment, may nag-send na ng picture sa amin na yung Tanawan daw walang pasok, yung Santo Tomas walang pasok. Napapalibutan daw yung lugar nila. Nandun sa Lagata. Bakit sa amin may pasok? Yun. Kasi nga po, mga kabrigada, depende po, halimbawa, kung kahit malakas na yung ulan, ay hindi naman po kayo bahain. So hindi naman talaga. May mga lugar din talaga, mga kabrigada, na konting ulan lang binabaha na agad o kaya naglalandslide na agad. Kaya minsan ang LGU, nagdedeklara po sila ng wala nang pasok agad-agad. Okay. Sana ay napapakinggan ito ng ating mga nagrereklamo dyan sa ating page. Sunod kami ng pinagdedeklara ideklara nyo na kasi, brigada. Sabi, kami nang magdedeklara. Hindi pwede yon. May basihan po iyan, mga kabrigada. Hindi po yan basta-basta. So, pagdating po, kanina napag-usapan natin, attorney, na i-review po ang mga nasa barangay level, i-review ng munisipyo, at yung munisipyo i-review ng mga nasa provincial level. So, even, mga kabrigada, sa pagpapataw ng, kung halimbawa may reklamo. So, with this po, halimbawa, nakita ng isang mamamayan na hindi ginagampanan ng isang lokal na opisyal ang kanyang tungkulin, mga kabrigada, sa LGU. So, ano ba ang dapat gawin o maaaring gawin ng isang residente or constituent? Ang isa pong mamamayan na maaaring nakakapansin na hindi ginagampanan ng isang opisyal ang kanyang sinumpaang tungkulin, ay pwede pong magreklamo. Depende po sa
sa nature ng kanyang inirereklamo. Okay. Kung ito po ay may kinalaman sa tungkulin ng opisyal na yon at hindi niya ginagampanan, pwede po siyang magreklamo dun sa mas mataas na ahensya ng gobyerno. Pero dapat po ang kanyang reklamo ay verified complaint. Pag sinabi po nating verified complaint, ito po ay sinumpaan at nilagdaan sa harap ng isang abogado at ito po ay na-verify na isang reklamo doon po sa opisyal na inirereklamo. May ebidensya dapat. Hindi po basta pwede dito ang sulat kamay, ipinasa mo sa Sangguniang Bayan o sa Sangguniang Panlungsod. Hindi po ganon yung proseso niyan. Depende rin po ang kung ito naman po ay walang kinalaman sa kanyang sinumpaang tungkulin. Siyempre po, pwede naman ang isang mamamayan o isang tao magreklamo sa proper court o sa husgado kung ito po ay merong siyang karapatan na sa tingin niya ay nalabag nitong opisyal na ito. Paano po kung halimbawa sa level po ng barangay, ng munisipyo kaya ng probinsya ay parang may umaabusong opisyal. Paano po naman ang magiging treatment po sa ganoon? Paano po sila maaring managot? So kailangan po ba dalhin din po kung halimbawa sabihin na natin na board member, medyo umaabuso na siya sa kanyang kapangyarihan, di ba? So pwede bang dumulog mismo doon po sa governor pag ganoon? Kalimitan po kasi pagka ganyang provincial board member, meron po siyang salary grade na tinatawag. At ang pwede pong mag-imbestiga at sampa ng kaukulang reklamo diyan ay ang ating ombudsman. Okay. Sapagkat ang isang provincial board member, saklaw po ng ombudsman yung kanyang salary grade. Okay. Mayroon pong jurisdiction ng ating pong ombudsman na kung saan hanggang saan siya pwedeng mag-imbestiga. Depende po sa salary grade ng opisyal na inirereklamo. So hindi po siya take note sa mga kabrigada natin. Hindi po pwede na porket board member, dinulog mo kay governor. Governor, rereklamo ko po kasi ganito. Mas maigi na sa proper. Tsaka sa hierarchy po ng ating sistema sa local government code, equal po ang treatment ng executive sa legislative. Okay, malinaw. Opo. Malinaw po iyon. Pantay po yan. Ang legislative ay isa pong collegial body. At ang governor po ay local chief executive. Pero pagdating po sa tungkulin na kanilang ginagampanan ay pantay po yan. Isa lamang pong ang governor o local chief executive po ay siyang tagapagpatupad at ito po ang Sangguniang Palalawigan bilang isang collegial body ay siya naman pong naatasan ng batas na gumawa ng batas. Opo. And with that po, huli ang ating katanungan mga kabrigada. Kasi patapos na din tayo. Opo. Sa inyo pong pananaw mga sir, sapat po ba ang kapangyarihan na ibinigay ng local government code sa mga LGU upang matugunan po yung pangangailangan ng mga mamamayan? Alam mo, maganda ang local government code. Yung konsepto ng devolution kasi nga naibababa sa ating mga kababayan yung mga serbisyong kailangan. Pero sa ngayon ay sa tagal na ng ating local government code, siguro kailangan na niyang maamyendahan o marepaso para matingnan kung adapted pa ba sa pamumuhay ngayon ng ating local government code. So meron ngayong move ang DILG, nagkakaroon na ng mga consultations para magkaroon ng amendment sa ating local government code. And I think pag ito ay napagsama-sama, magiging mga rekomendasyon at suggestion, mapapaganda ulit natin ang
ang local government code at sa tingin ko naman pag ito ay nagawa, mas magiging maganda ang magiging pamamalakad ng ating mga local government units sa mga kanilang kinasasakupan. Opo. At yan po, Brigada, may lang kagandahan ng ating mga batas. Kailangan po kasi from time to time ay na-adjust natin kung ano po yung panahon. Tandaan po natin, gaya po ng aking panimula kanina, ito po ay ipinasapa noong 1992. Ano na pong taon ngayon? 2026. So, 34 years ago na po yung batas na yan. So, may mga provision po diyan sa local government code na maaring outdated na, hindi na applicable ngayon. So, kagandahan po niyan, kahit po yung ating mga ordinansa, kaya po may tinatawag tayong amendment, ay para po ma-update natin yung mga batas o ordinansa na mas tugma ang applicability sa kasalukuyang panahon. Yun. Malinaw po. Maraming salamat mga sir. And with that mga kabrigada, hindi ko makakalimutan. Sir, baka may gusto po kayong batiin. Yan. Sige na po. Nandito sa pinaka-inabangan namin. Apo, sige po. Siyempre po, ang akin pong may bahay ay Mary Ann. Love you. Daw. Malamig yan, malamig. Sa aking dalawang anak, kay Anton at Alan. Sa aking dalawang kabalik-taktakan kagabi, si Tony Waweng at si Tony Ayan, gumising na kayong dalawa. Ayun po. Ako naman, Brigada Mel, binabati ko lamang po ang aking minamahal na Ang gaya ka lang. mother-in-law. Mother ang aking pambiyan ng babae ng 80th birthday. Wow, happy Ngayong araw na ito, birthday. Dr. Cynthia De Jesus, Ateng, happy birthday. happy birthday po sa aking pong may bahay. Good morning. At Ang ganda pag sinabing may bahay ang aking misis, parang biglang nalambing yung mga boses niyo mga sir. malamig ang panahon. Yun po. At ang pagbati po, Mami, ay galing po sa inyong paboritong manugang. Ha? Wow. Sana all sir. Ako lang po kasi ang nag-iisang manugang. Kaya pala. Yan lamang po. Po, yun. Maraming salamat po. Tsaka mga sir. pala, Sige po. si Tony Benjan. We miss you. We miss you. Para hindi kayo magkasama last week, sir. Ayan po mga kabrigada ang ating legal na usapan. Siyempre, magbabalik pa ako. Mag-update ako sa inyo nung sama ng panahon, mga kabrigada, at maraming nagtatanong sa atin. Sige po, mga kabrigada, paalala lang ho ang ating Power Cells Herbal Capsule. Naririyan para po umalalay po sa inyo. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.